Magandang araw, Grade 1! Ngayon, ating tatalakayin ang edukasyon sa pagpapakatao. Quarter 1, Week 4. At ang paksang aralin para sa araw na ito ay tungkol sa pangangalaga sa katawan at kalusugan. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang nakapaglalarawan ng iba't ibang gawain na maaaring makasama o makabuti sa kalusugan. Bago tayo tumungo sa ating aralin ngayon, balik-aral muna tayo. Tuwing kailan dapat maligo? Bakit kailangan nating maligo araw-araw? Gaano ba kahalaga ang pagsusuot ng malinis na damit? Tama! Tayo ay dapat maligo araw-araw. Kailangan nating maligo araw-araw upang tayo ay maging presko, magaan ang pakiramdam, at syempre tayo ay maging malinis at malayo sa anumang sakit. Syempre, mahalaga rin ang pagsusuot ng malinis na damit upang maiwasan natin ang anumang mikrobyo o virus na kakapit sa ating katawan sakaling susuot natin muli yung mga marumi ng mga damit. Mga bata, nakikita nyo ba ang mga nasa larawan? Sa unang bilog, ang mga pagkain na kinakain ng bata ay puro masusustansya o healthy foods. Samantalang sa pangalawang bilog, puro unhealthy foods o hindi masustansya ang kanyang kinakain. Kamusta ang kinain ninyo ngayong araw? Kumain ba kayo ng masustansyang pagkain o mga pagkain hindi masustansya? Tama! Simple man ang ulam, ang mahalaga ito ay masustansya dahil ito ay talagang kailangan ng ating katawan. Mahalagang pangalagaan mo ang iyong sarili. Magagawa ito sa pamamagitan ng paglilinis ng katawan, pagkain ng tama tulad ng mga pagkain mayaman sa nutrisyon, pag-eehersisyo at pagsusuot ng malinis na damit. Kailangang iwasan mo ang mga diwastong gawain na maaaring makasira sa iyong kalusugan. Halimbawa nito ang hindi paliligo araw-araw, pagkain ng junk foods o pagkain walang sustansya, pagliban sa pagkain, hindi pagpapalit ng damit at labis na paggamit ng anumang gadget. May ipapakilala ako sa inyo na dalawang bata. Ang unang bata ay si Alexis. Mahilig siyang kumain ng mga pagkain na hindi masustansya. Nakabubuti ba sa katawan ang kanyang mga kinakain? Sino kaya sa inyo ang kagaya ni Alexis? Ito naman si Dowan. Kumakain siya ng masustansyang pagkain. Dapat ba natin siyang tularan? Sino sa inyo ang kagaya ni Dowan? Ngayon, tukuyin ninyo ang kanilang pagkakaiba. Si Alexis ay, si Dowan ay, tingnan ninyo ang mga nasa larawan. Ang sarap-sarap, hindi ba? Iyan ay ilan lamang sa mga masustansyang pagkain na kailangan ng ating katawan. Sige nga po, isa-isahin ninyo ang mga masustansyang pagkain na inyong nakikita. Kung natakam kayo doon sa unang larawan, siguradong mas natatakam kayo ngayon dito sa mga pagkain ito. Pero ang tanong, ito bang mga pagkain ito ay kailangan ng ating katawan? Hindi, dahil ito ay mga pagkain hindi masustansya. Masasarap nga po sila, pero wala po silang naibibigay na sustansya para sa ating katawan. Kaya hanggat maaari, bawasan o iwasan ang pagkain ng ganitong uri ng mga pagkain. Mahalaga ang alagaan ang sarili. Kahit marami kang alam, kahit marami kang talento, kung magiging sakitin ka naman,
paano mo maipapakita ito? Bukod sa pagkain ng masustansya, may mga gawain din na makabubuti sa ating katawan, tulad ng pag-ehersisyo o pag-e-exercise. Kailangan nating mag-exercise araw-araw upang mapanatiling maliksi at malakas ang ating resistensya, lalo na sa panahon ngayon ng pandemya. Tingnan ninyo ang batang si Aya. Mahal niya ang kanyang sarili, kaya palagi siyang malinis. Kumakain siya ng tamang pagkain. Hindi siya nagkakasakit. Inaalagaan niya ang kanyang kalusugan. Tingnan natin ang ginagawa niya pagkagising ng umaga. Umaga na! Maagang ginising ng nanay si Aya. Pagkagising, siya ay naligo. Nagsipilyo ng ngipin. Nagbihis ng malinis na damit. Pagkatapos ay handa na siyang kumain. Handa na si Aya para sa kanyang online class. Handa na siyang mag-aral. Ang mga ginawa ni Aya ay mabuti para sa kanyang kalusugan. Ginawa niya ito upang maging malinis. Ang batang malinis ay hindi agad magkakasakit. Para sa inyong gawain, basahin at unawain ang bawat katanungan. Isulat sa iyong sagutang papel ang letra ng tamang sagot. Bilang isa, alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng wastong pangangalaga sa katawan? A. Batang naliligo araw-araw. O letter B. Batang naliligo sa ulan at naglalaro sa tubig baha. Bilang dalawa, alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng tamang gawain upang maging malusog? A. Batang kumakain ng matatamis kagaya ng lollipop. O B. Batang umiinom ng gatas. Bilang tatlo, alin sa mga sumusunod ang bunga ng diwastong pangangalaga ng isang bata sa kanyang katawan? A. Batang maliksing naglalaro ng basketball. O letter B. Batang nagkasakit gawa ng paliligo at paglalaro sa tubig ulan. Bilang apat, alin sa mga sumusunod na gawain ang nakatutulong upang maging malinis ang iyong katawan? A. Paglalakad na walang sapin ang paa o walang tsinelas. B. Palagiang paghuhugas ng mga kamay. Bilang 5, alin sa mga sumusunod na larawan ang nagpapakita ng isang epektibong paraan upang makaiwas sa sakit ang isang bata? A. Paglalaro sa maruming lugar. O B. Pagkain ng mga masustansyang pagkain. I-check ninyo ng may katapatan ang inyong mga gawa. Bilang 1, titik A. Bilang 2, titik B. Bilang 3, titik B. Bilang 4, titik B. At bilang 5, titik B pa rin. Nasagutan nyo ba lahat ng tama? Good job! Tandaan, alagaan ang sarili, maging malinis, kumain ng tama, huwag pabayaan ang sarili. Bukod dito, kailangang maging maingat at palaging sumusunod sa payo ng mga magulang at guro para maingatan ang katawan. Para sa isa pa ninyong gawain, kilalanin ang mga sumusunod na gawain ng isang batang katulad mo. Sa iyong sagutang papel, iguhit ang puso
kung tama o wasto ito at bilog naman kung mali o di wastong pangangalaga sa sarili. Bilang 1, palagiang paghuhugas ng kamay, puso o bilog. Bilang 2, mahabang oras ng panonood sa telebisyon. Bilang 3, hindi pagpupunas ng katawang basa ng pawis. Bilang 4, pagtulog at pagising ng maaga. At bilang 5, pagtangging kumain ng gulay at prutas. Oras na muli para i-check ang inyong mga gawa. Bilang 1, puso. Bilang 2, bilog. Bilang 3, bilog. Bilang 4, puso. At bilang 5, bilog. Lahat ba ng sagot ninyo ay tama? That's great! Ngayon ay dadako na tayo sa inyong panghuling gawain. Piliin ang mga larawang nagpapakita ng wastong pangangalaga sa sariling kalusugan. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Sa titik A ay ang batang umiinom ng gatas. Titik B naman ay ang mga batang naglalaro sa tubig baha. Sa titik C ay ang batang nag-e-exercise. Sa titik D ay ang batang kumakain ng masustansyang pagkain. At sa titik E ay ang batang kumakain ng hindi masustansyang pagkain. Alin ngayon dyan yung mga letra na nagpapakita ng wastong pangangalaga sa sariling kalusugan? I-check natin kung tama ang inyong napili. Titik A ba? Tama. Titik C ba? Tama ulit. At titik D ba? Tama ka. Ang pag-iinom ng gatas, pag-e-exercise, at pagkain ng masustansyang pagkain ay ilan lamang sa mga wastong pangangalaga sa sariling kalusugan. At sa pagtatapos ng ating aralin, pakisulat ang inyong pagninilay sa inyong sagutang papel. Ang natutunan ko ngayong araw ay maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Sana ay may natutunan kayo ngayong araw. Hanggang dito na lang, sa muli nating pagkikita. Paalam!